Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 341 hanggang 48. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mula sa langit ay lumipad ang eskarlatang ulap. Ito ay 12 yarda ang haba at may ilang mga figure ang makikita dito. Kung titingnang mabuti, malalaman nila na ang eskarlata na ulap ay binubuo ng hindi mabilang na eskarlata na gintong metal na mga wire. Dumating na ang 10,000 Origin Clan. Napatingin ang mga henyo mula sa Heavenly Yuan Clan at 10,000 Sword Clan. Sa hilagang kontinente, ang 10,000 Origin Clan ang pinakamatanda at katumbas ng lakas ng 10,000 Sword Clan, sa ibaba lamang ng Heavenly Yuan Clan. Walang masyadong tao mula sa 10,000 Origin Clan, 3 lang sa kabuuan. Isang matanda at 2 lalaki. Ang isa ay isang kabataang may kulot na buhok at ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran na ang paglilinang ay umabot sa True Mystic rank. Ang isa pa ay isang normal na kabataan na nakapikit at sobrang karaniwan. Karamihan sa mga titig ay naaakit ng True Mystic rank henyo, ngunit ang mga matataas na henyo tulad ni Topher, Hansel, Princess Lindsay at kumpanya ay napunta sa pangalawa. Masyadong normal ang damit na suot ng kabataan, pati na rin ang kanyang hitsura. Kaya normal na ito ay maaaring hindi papansinin. Wu Heng. Ang layunin ng labanan ay lumundag sa mga mata ni Yunji at bahagyang nanginag ang talam sa kanyang likod. Si Wu Heng. Siya ang kababalaghan na naging napakaganda sa Northern Continent. Ang Wu Heng na ito ay wala pa sa 20 taong gulang, ngunit naging puno ng angkan ng 10,000 Origin Clan. Sa henerasyong ito, natalo lang siya kay Topher noon. Malamang si Prince Jin, Prinsesa Lindsay at marami pang iba ay natalo din sa taong ito dati. Nanlaki ang mga mata ng ibang mga henyo habang nakatitig kay Wu Heng. Pero, masyadong normal ang pananamit ni Wu Heng at nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Sino itong Wu Heng? Bakit pakiramdam ko ay para siyang si Kuya Francis? Hindi kilala ni Balmud at Vanji si Wu Heng. Bumalik sa Feather Cloud City, Wu Heng ay isang henyo na puno ng misteryo. Sa summit nakipagtali siya una, kay Francis at may titulong 10 moves Wu Heng. Gayunpaman, sa summit ay pinaghigpitan ni Wu Heng ang kanyang kultibasyon ng isang ranggo kahit na nakikipaglaban kay Francis. Si Francis lamang na mayroong God Spiritual ay ang nakapansin nito. Wu Heng, nagkita tayong muli. Bulong ni Angelica. Nakapasok siya sa hilagang kontinente at nasaksihan pa niya ang labanan ni Wu Heng at Topher. Sa puso ni Angelica ay may isang walang kapantay na kabataan na laging kalmado. Palagi niyang sinisira ang mga alamat at gumagawa ng mga milagro kahit na ang taong iyon ay nakatali lang kay Wu Heng noon. Brother Francis, lalabas ka ba ngayon sa Sacred True Dragon Gathering? Umikot ang mga mata ni Angelica habang nakatingin sa paligid. Hindi siya maniniwala na sa talento ni Francis ay hindi siya makakasali sa Sacred True Dragon Gathering maliban kung ayaw niya. Sa makatuwid, nagsimulang maghanap si Angelica. Ang ilang daang mga henyo ay nasa paligid ng Northern Star Stand at mahirap makahanap ng isang tao. Kinagat ni Angelica ang kanyang mga labi at umalis sa grupo ng Heavenly Yuan Clan habang naghahanap siya. Ate Angelica, sino ang hinahanap mo? Sasama ako. Bahagyang ngumiti si Topher at naglakad palapit. Sa clan, sila lang ang mga disipulo ng Supremes at may mas malapit na katayuan. Sa isang tiyak na sandali, tumigil ang mga yapik ni Angelica nang makarating siya sa grupo ng Canopy Great Country. Narito si Topher. Sino ang magandang babae na kasama ni Topher? Bumagay siya sa kanya. Si Prinsipe Jin at ilang iba pang mga henyo ay bahagyang natulala na parabang sila ay pinabura ng isang diyosa. Ano? Nahanap mo na ba yung tao? Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Topher. Medyo kilala lang niya si Prince Jin at ang iba ay maaaring hindi pansinin. Inilibot ng mga mata ni Angelica ang 10 bituin at damapo sa isang kabataang asul ang buhok ng ilang sandali. Nagtataka din siyang tumingin kay Quincy na may kakaibang aura. Tere, sa ibang lugar tayo. Ngumiti si Angelica na tila nagpamukadkad ng mga bulaklak at nawala ang kaluluwa ng lahat ng lalaki. Sa pagkakataong ito ay tila nakatanggap siya ng magandang balita na nakapagpasaya sa kanya. Oo naman.
Bahagyang tumango si Topher sa kanyang ulo at sa kanyang paglingon, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa asul na buhok na kabataan. Ang maliit na aksyon ni Angelica ay hindi nakaligtas sa kanyang malakas na pakiramdam. Sino itong kabataang may asul na buhok na hindi gustong guluhin ni Sister Angelica? Kahit na curious si Topher, hindi siya nagtanong ng anuman dahil ito ang kanyang sikreto. Pinaalis ni Prinsipe Jean at ng iba pa ang dalawa sa kanilang mga mata at pakiramdam na kinikilala sila. Pagkatapos ng lahat, natanggap nila ang atensyon ng alamat ng Northern Continent, si Topher. Kilala niya si Francis. Sa 10 bituin, si Quincy lamang ang nakapansin sa maliit na pagkilos ni Angelica. Pagkalipas ng 5 araw, parami ng parami ang nagtipon sa Northern Star Stand. Dumating na ang mga henyo sa buong Northern Continent. Masasabing puno ng bituin ang lugar na ito. Heavenly Yuan Clan, ang 3 dakilang bansa pati na rin ang iba pang puwersa. Ang buong Northern Continent ay dapat nandito. Inilibot ng mga mata ni Prinsesa Lindsay ang buong lugar. Bagamat siya ang prinsesa ng isang dakilang bansa, siya ay may puso ng isang tao at alam niya ang lahat tungkol sa mga henyo sa buong kontinente. Ang Canopy Great Country. Bahagyang tumango si Prince Jean, nandito na tayong lahat. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay sa oras ng Sacred Area Alliance. Kapag ang teleportation array ng Northern Star Stand at ang Sacred Area Alliance ay nagkonekta, pagkatapos ay ang Sacred True Dragon Gathering ay nasa likod. Sa nakalipas na ilang araw ang mga puwersa ay nag-scout at nagsubok sa isa't isa. Ang ilang mga bagong henyo ay haamon na mas-scouted. Sa makatuwid, sina Vanji, Francis at ang kumpanya ay lahat ay hinamon. Ano ang ikinagulat ng iba na ang ilan sa mga bagong tao ay may hindi maisip na kapangyarihan sa labanan. Ang landas ng espada ni Vanji ay umabot sa mataas na karunungan at kahit na ang pinakamataas na true human rank ay natalo ng isang espada. Karamihan sa kanyang mga kalaban ay natalo sa isang stroke lamang. Ang gayong nakakatakot na layunin ng espada. At ang gayong matinding landas ng espada. Hindi napigilan ni Yunji na huminga ng malamig nang makita ang kahusayan ni Vanji sa espada. Dahil sa lakas niya, nakita ng iba kung bakit niya makukuha ang isa sa 10,000 Sword Clan spot. Pagkatapos ng lahat, si Vanji ay nakatayo sa tuktok ng 13 clans at naiintindihan ang layunin ng espada kahit na mas bata pa kay Hansel. Maging si Francis ay halos matalo sa kanyang likuran sa 13 clans banquet. Mabigat din ang pagganap ni Angelica. Madali niyang natalo ang maraming kalaban na humamon sa kanya. Sa pagmulat ng kanyang bloodline at ito ay bumabalik-pabalik sa kanyang ninuno, ang kanyang true force gathering at recovery speed ay outstanding at naglalaman pa ng explosiveness. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang numero 2 henyo ng Purple Rising Great Country na ang lakas ay maihahambing kay Prinsipe Jean ay natalo ni Angelica. Bukod doon, parehong hinamon ni Yunji at Prinsesa Lindsay si Wu Heng. Ang resulta ay si Yunji ay natalo ni Wu Heng sa loob ng 10 galaw. Ang resulta ni Prinsesa Lindsay ay katulad ng dati. Matapos ang 100 o higit pang mga galaw ay hindi pa rin niya mapipilit si Wu Heng na gamitin ang kanyang pangalawang kamay. Itong Wu Heng ay gumagamit na naman ng isang kamay. Sa kasamaang palad, hindi ko madaling magamit ang aking killing move. Tinitigan ni Prinsesa Lindsay si Wu Heng nang walang gana. Gayunpaman, nakaupo si Wu Heng na nakapikit at hindi siya pinansin. Nanghihinayang. Sa nakalipas na ilang araw, si Francis ay nasa pangunawa at napalampas ang maraming nakakaaliw na palabas. Sa sandaling ito siya ay ganap na nakatuon sa pag-unawa at hindi man lang alam ang tungkol kay Angelica o Wu Heng at ang pagdating ng kumpanya. Boom! Biglang kumulog ang langit at bumuhos ang malakas na ulan. Ang ilang hindi handa na mga henyo ay basang-basa. Ulan ng kidlat. Dahan daw ang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Siya ay nilinang at naramdaman ang siksik na lightning yuan chi na napakalapit sa kanya. Sa paglipas ng 2 buwan ng matapang na paglilinang, tumaas ang lakas ni Francis. Sa isang banda ay bumuti ang kanyang mga pandama at maaari pang makipag-ugnayan sa Heaven Earth Lightning Yuan Chi. Sa kabilang banda, ang pinagmula ng tunay na espiritu na tinatakan sa loob niya ng pirata ng Water Moon na malapit sa True Lord rank ay paminsan-minsan ay pumapasok sa kanyang katawan na lubos na nagpapataas ng kanyang pangunawa. Hindi alam. Ang cultivation ni Francis ay malapit na sa huling yugto ng True Human rank.
Parehong naintindihan ni Francis ang Lightning Inheritance at Ancient Daw of Isoul sa isang mataas na antas ngunit napahinto siya ng mas mataas na bundok. Gaano katagal ang Sacred True Dragon Gathering? Inilibot ng mga mata ni Francis ang buong lugar. Chapter Leader, sa wakas gising ka na. Humigit kumulang 10 araw mamaya ang Northern Star Stand ay ikokonekta sa Sacred Area Alliance. Sagot ni Sanfeng. Wu Heng. Vanji. Angelica. Natagpuan ni Francis ang maraming maliliit na sorpresa sa buong lugar at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang bibig. Sa parehong instant. Mula sa panig ng 10,000 Origin Clan na si Wu Heng ay may naramdaman. Wu Heng, nagkita tayong muli. Isang boses ang lumitaw sa isip ni Wu Heng. Ibinuko ni Wu Heng ang kanyang malalalim na mata sa pagkagulat. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang sinaunang bagay na hindi dapat magkaroon ng isang junior. Lagi kong alam na magkikita tayong muli balang araw. Bahagyang nagulat ang ekspresyon ni Wu Heng. Bumalik sa Genius Summit na pinigilan niya ang kanyang cultivation at nakipag-draw kay Francis pagkatapos nito ay agad siyang umalis sa cloud area. Sa sandaling ito, isang kakaibang eksena ang lumitaw sa Northern Star Stand. Halos simulat ng dalawang nakaupong kabataang nakapikit ang kanilang mga mata ng magkasabay at tumingin sa isa't isa ng komplikado. Francis, kilala mo si Wu Heng? Gulat na sabi ni Sanfeng. Sa parehong sandali. Napansin din ni Prinsesa Lindsay ang detalyeng ito habang ang mga mata ni na Francis at Wu Heng ay nagkatinginan na may iba't ibang ekspresyon. Mukhang minaliit ko ang kabataang ito. Kilala niya si Wu Heng at parang kaibigan niya. Naningkit ang mga mata ni Prinsesa Lindsay. Ang maliit na detalyeng ito ay nahulog din sa mga mata ng maraming iba pang mga henyo. Francis, pagkatapos kong matalo sa iyo noong araw na iyon ay nagsanay ako ng 2 beses ng mas mahirap at sa Sacred True Dragon Gathering, gagamitin ko ang aking espada para bawiin ang kahihiyan. Narinig ang malamig na boses ni Vanji. Ang kanyang mga mata ay tila tumusok sa hangin at pinalamig ang puso ng maraming henyo sa malapit. Shua! Shua! Ang tingin ng lahat ay bumagsak kay Francis na may pagkabigla at pag-usisa. Anong sikreto meron ang kabataang ito? Kahit na ang isang taong kasing kapangyarihan ni Vanji ay minsang natalo sa kanya at kilala rin siya ng hindi masusukat na Wu Heng. Ang mga sorpresa sa Sacred True Dragon Gathering na ito ay higit pa sa inaakala ko. Ang ngiti ni Francis ay may inaasahan sa loob nito. Hindi siya natakot kay Vanji at inaabangan pa niya ang pakikipaglaban kay Wu Heng. Patuloy ang pag-ulan ng langit. Ang boses ni Francis ay tumunog sa loob ng ulo ni Angelica at nagsimulang mag-interact ang dalawa sa mental energy. Mas madalas na lumitaw ang ngiti ni Angelica kaysa 2 buwan na ang nakalipas. Ang lahat ng ito ay nahulog sa mga mata ni Topher. Walang kamalay-malay, biglang naging interesado si Topher sa asul na buhok na kabataan. Jeffrey, subukan mo ang batang asul na buhok na iyon. Sinabi ni Topher sa isang core na disipulo sa likod. Naramdaman ni Jeffrey na mahal siya. Bagamat mayroon siyang cultivation ng peak true human rank, siya ay nasa ika-9 na ranggo ng mga disipulo ng Heavenly Yuan Clan. Si Topher ay isang alamat sa hilagang kontinente at ang alagad ng isang soberano. Para kay Jeffrey, napakalayo niya. Malapit na. Naglakad si Jeffrey patungo sa Canopy Great Country Party. Ang pangunahing disipulo ng Heavenly Yuan Clan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Prince Jin at ng kumpanya. Ang 10 dakilang angkan ay mga pag-iral na kahit ang 3 dakilang bansa ay kailangang tingnan. Hehe, nabalitaan ko na si Kuya Francis ay medyo misteryoso at gusto siyang hamanin ng isang ito. Magalang na sabi ni Jeffrey. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Hindi niya talaga gusto ang mga pagsubok na ito nang walang dahilan. Isa pang scouter. Dahan-dahan siyang tumayo at nagpas siyang mag-ehersisyo sa pagkakataong ito. Mabilis na inis ka ng God Spiritual eye ni Francis si Jeffrey at tinansya ang kanyang lakas. Ang cultivation ng taong ito ay kapantay ng Prinsipe Jin ngunit walang bloodline. Siguro ang kanyang mga kasanayan ay kaya ang kanyang pangkalahatang lakas ay dapat na malapit sa Prince Jin. Ang mga may cultivation sa ilalim ng True Mystic rank ay maaaring talunin ni Francis sa isang mata.
Oh well, gagamitin ko siya para subukan ang pagsasama ng Mystic Flower Treasured Bible at Lightning Inheritance pati na rin ang iba pang bagay. Tumayo si Francis. Sa sandaling ito maraming mga nangungunang henyo kabilang sina Prinsesa Lindsay, Wu Heng, Vanji, Topher at kumpanya ang tumingin sa paligid. Ang edad at cultivation ni Brother Hanford ay parehong mas mababa kaysa sa akin. Hahayaan kitang magkaroon ng 10 galaw. Nakangiting sabi ni Jeffrey. Hindi niya kilala si Francis at dahil mas matanda siya, mas may karanasan at may mas mataas na cultivation, hayaan si Francis na magkaroon ng advantage. Oo naman. Hindi sumang-ayon si Francis. Hugh. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Francis ay nag-flash palayo sa orihinal na lugar. Hindi maganda. Naramdaman na lang ni Jeffrey na nanlabo ang kanyang mga mata at isang pamamanhid na sensasyon ang nanggagaling sa kanyang tagiliran. Katutubo niyang pinaikot ang kanyang chi ng True Spirit at nagpadala ng mga alon ng True Spirit sa paligid niya upang itulak pabalik ang anumang bagay sa loob ng isang partikular na radius. Bam! Isang figurang nakasuot ng kidlat sa likod ni Jeffrey ay napaatras. Kakaiba ang galaw ng brat na ito. Nagpakawala siya ng hininga at sinisi ang sarili na hindi niya dapat minamaliit ang kanyang kalaban. Hindi na malaya ni Jeffrey na ang mga tao sa paligid niya ay nakatitig sa lugar sa itaas niya ng nanlalaki ang mga mata. Hakbang ng kidlat sa teleportasyon. Ang isang makamulto na figure ay tila lumitaw mula sa kung saan sa itaas ng ulo ni Jeffrey. Ano? Naramdaman ni Jeffrey ang pamamanhid mula sa kanyang ulo at ang gilid ng kanyang mga mata ay nakakita pa ng isang paa na natatakpan ng kidlat. Break! Sa pagmamadali ay umungol siya at bumuo ng kuko na tumama kay Francis ngunit walang nataman habang ang figure ay lumipad palayo. Hakbang ng kidlat sa teleportasyon. Isang asul na buhok na figure sa kidlat ang lumitaw sa likuran niya. Isa pa, nasa likod niya ang kabataang iyon. Kedena ng kidlat. Ang asul na buhok na binata ay nasa likuran niya at ang mga tanikala ng kidlat na hinlalaki ay malawak na nakabalot kay Jeffrey. Nanginig at walang panlaban ang mga kalamnan ni Jeffrey matapos mabalot ng mga layer ng kidlat. Flop! Makalipas ang 2 hininga ay naging itim ang katawan ni Jeffrey at bumagsak siya sa lupa at umuusok. Higit pa rito. Ang asul na buhok na kabataan ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha na nagpalamig sa iba sa malapit. Si Jeffrey na nasa pinakamataas na true human rank ay pinaglaruan ng brat na ito. Nakakatakot ang bilis. Pinagsama niya ang esensya ng kidlat at marami pang bagay. Sa Canopy Great Countryside, si Prince Jean ay nakanganga ang bibig at ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis, ang lakas ni Jeffrey ay hindi malayo sa akin. Gaano kalakas ang itinatago nitong si Francis? Sa totoo lang, si Francis ay hindi nagtago ng maraming lakas sa mga laban noon ngunit siya ay naglilinang sa buong paraan at bumubuti. Kaya, ibinalik ni Topher ang kanyang tingin at matapos makita ang pagpapakita ni Francis, nawala ng interes sa kanya. 342. Dahil sa makamulto na paggalaw ni Francis at mga kasanayan sa kidlat, ang iba pang mga henyo ay pumutok ng kanilang mga dila at maging ang ilang mga pinuno ay nag-iingat. Bagamat si Jeffrey ay nasa ika-9 na ranggo sa Heavenly Yuan clan, siya sana ang mauuna o pangalawa sa iba pang malalakas na bansa at puwersa. Ang isang elite na tulad nito ay casual na binugbog ni Francis. Sa proseso ng pambubugbog kay Jeffrey, hindi ginamit ni Francis ang kanyang mga kamay. Naabot niya ang isang malalim na antas ng pagkabisado ng kidlat. Ito ay dahil sa pagsasama ng Mystic Flower Treasured Bible sa Lightning Inheritance, ang lahat ng mga kasanayan ay naging mas praktikal. Hindi lang siya nagdadalubhasa sa bloodline skills. Ibig sabihin, mas magulo siya. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Prinsesa Lindsay. Sa wakas ay napagtanto niya na ang pinakamalakas na bituin mula sa Canopy Great Country ay hindi si Prince Jean o Yunji, kundi ang asul na buhok na kabataan na kasing lalim ni Wu Heng. Ang panig ng Heavenly Yuan clan. Senior brother mo, medyo kawili-wili ang brat na iyon. Baka malapit ang lakas niya kay Wu Heng o Hansel. Seryosong sabi ng isang true mystic rank na dilaw na mukha na lalaki. Ang lalaking dilaw na mukha ay nasa pangalawa sa Heavenly Yuan clan, sa ibaba lamang ni Topher. Noon lang ay na-inspection niya ang laban nina Francis at Jeffrey at nagulat siya.
Si Francis ay naglaruan lamang at gumagamit ng paggalaw at kidlat, pinalo si Jeffrey nang hindi man lang ginagamit ang kanyang mga kamay. Nagkataon, kilalang kilala niya si Jeffrey at alam niya ang estilo ng pakikipaglaban ng huli. Maliban kung ang kalaban ay may napakalakas na lakas, hindi siya matatalo ng ganoon kabilis. Ang Francis na ito ay bata pa at malayo sa Hansel at Wuheng, marahil ay nasa antas ni Prinsesa Lindsay. Kung gagamit lang siya ng paggalaw sa Sacred True Dragon Gathering, mamamatay siya sa isang pangit na kamatayan. Sa kanyang lakas kailangan niyang umasa sa swerte para maabot ang top 50. Bahagyang umiling si Topher nang may lumabas na ngiti sa kanyang bibig. Isinasantibi si Francis, maging sina Hansel, Wuheng at iba pang mga kababalaghan ay natalo niya. Tumayo si Topher habang nasa likod ang kanyang mga kamay at nakaramdam ng pag-iisa habang pinagmamasdan niya ang mga henyong naruroon. Bahagyang nagulat ang lalaking may dilaw na mukha at saka tumawa, tama, nangunguna na si Brother Mo sa Northern Continent. Ang antas ng mata ni Topher ay lumampas sa kanilang antas. Tutal nasa peak na siya. Ang mga tunay kong kalaban ay sina Trevor, Linda at iba pang napakahusay na henyo. Ang mga mata ni Topher ay tila na puno ng banal na liwanag at isang pambihirang hitsura ng pananibik at layunin ng labanan ang makikita. Pinag-uusapan ni Senior Brother ang tungkol sa 5 napakahusay na kababalaghan ng Green Flower Continent. Nakahinga ng maluwag ang lalaking dilaw na mukha at ilang tao sa malapit. Ang 5 napakahusay na kababalaghan. Ang mga puso ng mga pangunahing disipulo ng Heavenly Yuan Clan ay tumingin kay Topher ng may higit na paggalang at paghanga. Sa puntong ito ng panahon. Bagamat nasa harapan nila si Topher, binigyan niya sila ng malayong pakiramdam. Ang 5 napakahusay na kababalaghan ay ang 5 alamat sa tuktok ng Green Flower Continent, bawat isa sa kanila ay mga anak ng langit. Inihula ng mga dalubhasa sa panghuhula na ang 5 napakahusay na kababalaghan ay may pagkakataon na maging mga pinuno. Ang 5 napakahusay na kahangahangang gawa ay, The Middle Continent Trevor, Eastern Continent Linda, Northern Continent Goddess Wei, Southern Continent, at Western Continent Dexter. Narinig na sila ng mga disipulo ng Heavenly Yuan Clan. Nang banggitin ang 5 ito, tumalon ang puso ng lahat. Gaano kalakas ang napakahusay na mga kahangahangang ito? Bahagyang na-curious si Angelica. Napakalakas. Napakalakas na 99% ng mga henyo sa Northern Continent ay hindi makayanan kahit isang suntok mula sa kanila. Lalo na ang numero 1 sa huling Sacred True Dragon Gathering Trevor. Huminga ng malalim si Topher at kinuyam ang kanyang bahagyang nanginginig na mga kamao. Ni-replay pa rin ng kanyang isip ang mga tanawin mula sa huling Sacred True Dragon Gathering. Hindi nagsalita ang lalaking dilaw ang mukha. Lumahok din siya sa huling Sacred True Dragon Gathering. Noon ay 3 lamang sa 5 napakahusay na henyo ang lumitaw at sila ni Topher ay lubos na durog. Senior Kuya Mo, noon ay hindi ka pa head disciple at pagkaraan ng 10 taon, ang iyong lakas ay tumaas ng malaki. Makakakuha ka man lang ng top 10 sa pagkakataong ito at magkakaroon ng pagkakataong makipagkasundo sa iba pang mga kahangahangang ito. Nakangiting sabi ng lalaking dilaw ang mukha. Umuulan pa rin at tumigil na sa sparring ang mga henyo ng Northern Star Stand. Ang scouting sa buong Northern Continent henyo ay tapos na. Tinalakay ng lahat ng mga henyo ang sitwasyon sa buong kontinente. Ang 5 napakahusay na kababalaghan. Nakarinig si Francis ng ilang Saturday sa malapit. Maging sina Prince Jin, Sanfeng at kumpanya ay binanggit ang 5 ito paminsan-minsan. Mabagal na lumipas ang oras at mas malapit na ang araw ng koneksyon ng Sacred Area Alliance. Sa araw na ito, nagsimulang lumitaw ang isang biglaang lamig na naging dahilan ng pagdaldal ng maraming tao. Anong malakas na lamig? Naramdaman ni Francis ang malamig na daloy at hindi niya maiwasang itaas ang kanyang ulo at tumingin sa direksyong iyon gamit ang kanyang kaliwang mata. Isang di nakikitang alon ng lamig na durog na parang bundok. Ang Northern Star Stand. Naramdaman ito ng ilang True Lord ranks at kahit kalahating hakbang na Origin Core Realms at tumayo sila. Shoo! Isang ice blue na ilaw ang kumislap sa hangin. Kung titingnan mula sa malayo ay tila isang bloke ng yelo ang tumama patungo sa Northern Star Stand.
Ang asul na liwanag na iyon ay halos 10 beses na mas mabilis kaysa sa Golden Spear Blood Dragon Sedan ng Iron Blood Religion. Sa isang kisap mata, ang asul na liwanag na may hawak na 12 figure ay dumapo sa Northern Star Stand. Hu! Isang nakakatakot na lamig ang kumalat sa lahat ng dako. Wu! Ang dugo ng maraming mga henyo na naruroon ay halos ganap na nagyelo at maraming tao ang bumulalas ngunit walang masabi. Shoo! Sa sandaling iyon ang natitirang ulan sa Northern Star Stand ay nagyelo at naging yelo. Ang buong dugo ni Francis at ang chi ng True Spirit ay tila nagyelo. Naninigas ang kanyang mga paa at dumampi sa kanyang mga buto ang lamig. Sa kabutihang palad ang malabong asul na dugo sa loob ng kanyang katawan ay tila nagustuhan ito at nagsimulang makipag-ugnayan sa lamig na iyon. Hehe, mukhang hindi marami sa mga henyo sa Northern Continent ang talagang mga henyo. Isang malutong na boses ng babae ang umalangaw-ngaw mula sa kinaroroonan ng asul na liwanag. Nang mawala ang asul na liwanag, 12 figure ang lumitaw, karamihan sa kanila ay mga batang lalaki at babae. Ang pinuno ay isang babaeng may hawak na tungkod ng yelo na may korona. Para siyang diyosa ng nyebe at yelo na bumaba mula sa langit. Dahan-daang tumapik ang staff ng yelo at nawala ang lamig. Hu! Ang True Lord Ranks ay nagpakawala ng hininga. Pagbati soberano. Ito ang bumabati sa Ice Queen. Ang Heavenly Yuan Clan at 3 Great Country True Lord Ranks ay yumukod lahat bilang paggalang. Saan man pumunta ang Snow Ice Queen, ang lahat sa loob ng 10 milyang radius ay magyayelo. Ito lang ang lamig na dala niya sa kanyang pinuntahan. Kung talagang gustong salakayin ng Ice Queen na ito ang buong Northern Star Stand ay agad na magyelo. Bukod sa Deputy Patriarch at ilang kalahating hakbang na Origin Core Realms, walang makakatakas. Huminga ng malamig si Francis. Mas maganda ang kanyang paningin at mas malinaw ang kanyang nakikita. Ang Ice Queen ay hindi sinasadyang magpakawala ng lamig ngunit ginawa niyang yelo ang buong hilagang Star Stand. Mangyaring bumangon ang lahat. Ang Ice Queen ay mahinang nagwagayway ng kanyang kamay at tumugon lamang sa mga elder ng Heavenly Yuan Clan, 10,000 Origin Clan, 10,000 Sword Clan at ilang iba pa. Ang ikinakuryos ng iba ay ang Ice Queen ay nagsalita pa ng 1 o 2 pangungusap na may dugong Timor. Parang kilala ng may dugong Timor ang Ice Queen na ito. Kaya, ang Ice Queen na ito ay ang maalamat na Origin Core Realm Sovereign. Naramdaman ni Balmond sa sulok na hirap huminga. Ang dugo sa kanyang buong katawan at chi ng True Spirit ay na-freeze, at nawala ang mga pandama sa kanyang paa. Ang Tai Xiao True Lord, na namuno sa Iron Dragon Strong Country at sa 13 bansa ay may nakasulat sa kanyang mga mata ng pagkabigla at paggalang. Wala man lang siyang lakas ng loob na bumati dito. Ang Mystic Ice Queen ay isang sovereign of the Extreme North. Mayroon na silang teleportation array, bakit kailangan pa nilang pumunta dito? Tama, bakit kailangang pumunta dito ang mga taga Mystic Ice Palace? Pagkatapos ng kaguluhan, nagsimulang mag-usap ng pribado ang mga tao. Ang Mystic Ice Palace ay kapareho ng Heavenly Yuan Clan, isa sa 10 Great Clans. Ang puwersang ito ay nasa dulong hilaga at itinuturing na isa sa mga miyembro ng hilagang kontinente. Gayunpaman, sa nakalipas na mga taon ang Mystic Ice Palace ay bihirang makipag-ugnayan sa ibang puwersa at nanatili lamang sa kanilang sariling lugar. Sa pagkakataong ito ay pumunta sila sa Northern Star Stand sa halip. Ang Mystic Ice Palace ay may parehong dami ng mga rekomendasyon gaya ng Heavenly Yuan Clan, sa kabuuan ay 10. Sa 10 kalahok, babae ang nakakuha ng karamihan habang kakaunti lang ang mga lalaki. Ang head disciple ng Mystic Ice Palace ay isang malamig na dilag na ang balat ay tila gawa sa nyebe. Naabot niya ang perpektong antas ng lamig na dumampi sa buto. Diyosa Wendy. Mabagal na nagsalita si Topher. Isa sa 5 napakahusay na kahanga-hanga Diyosa Wendy. Nanginginig ang puso ng mga henyo habang sinisiyasat ang malamig na dilag na ito. Si Goddess Wendy ay nakatayo sa parehong lugar at ang kalahating transparent na lamig ay umikot sa paligid niya na naging dahilan ng 2 true mystic rank disciple sa tabi niya na natakot na lumapit. Sure! Ang malamig na mga mata ni Goddess Wendy ay biglang nag-scan sa mga henyong naruroon.
Sa sandaling iyon naramdaman ng bawat henyo na nanlamig ang kanilang puso at walang masabi. Ang kanilang Chi of True Spirit ay tila nagyelo rin. Nakakatakot na babae. Kahit na ang pinakamataas na True Mystic ranks ng mas lumang henerasyon ay nakaramdam ng lamig. Lahat ng nasa ilalim ng True Lord rank ay pinilit ni Goddess Wendy. Maging si Topher ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sandaling ito, hinaharangan ang lamig na iyon. Hindi man lang direktang makatingin sa kanya sina Hansel at Wu Heng at nakatingin lang sa kanya mula sa malayo. Ang limang napakahusay na kababalaghan ay masyadong makapangyarihan. Paano ito magiging kapangyarihan ng isang junior? Naramdaman lang ni Francis ang pressure na ito mula sa True Lord ranks at halatang hindi ito makayanan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang sinabi sa kanya ni Timor. Hindi man lang naisip ni Timor na makapasok siya sa top 10. Ang pagpasok sa nangungunang 100 ay isa ng tagumpay at ang nangungunang 50 ay medyo maganda. Ang top 20 ay halos imposible at para sa top 10 o first. Iyon ay katawa-tawa. Nag-scan lang si Goddess Wendy sa buong lugar at walang sinabi. Wendy, kumusta? Nakangiting sabi ng Mystic Ice Queen. Wala ang kalaban ko. Sa lahat ng kontinente ang tanging kalaban ko ay si Trevor. Binawi ni Goddess Wendy ang kanyang tingin, bahagyang nabigo. Kung alam niya ito ay hindi siya pupunta sa Northern Star Stand. 343 muling pagpapakita ng mata ng Diyos. Ang nakakatakot na lakas ng napakaraming kababalaghan ay nagpayanig sa puso ng iba pang mga henyo ng Northern Continent. Hindi man lang nila napigilan ang pagguho ng lamig. Si Topher lang ang halos hindi makayanan. Sa sandaling ito, ang mga alon ay namumuo sa isipan ng mga taong naruroon. Ang kanilang kalooban sa labanan at kumpiyansa ay nasira ng husto. Sa katotohanan, ang mga henyo tulad nina Topher, Hansel, Wu Heng, Vanji, Francis at kumpanya ay nalampasan lahat ang bilang ng mga kahanga-hanga sa mga nakaraang panahon. Nangangahulugan ito na ang henerasyon ni Topher ay hindi mahina, nalampasan nito ang iba pang mga henerasyon. Gayunpaman, sila ay itinuturing na maswerte at malas sa parehong oras. Ito ay dahil dito na ang Green Flower Continent ay may pinakamataas na pagkakataon na makakonekta sa Heaven's Legacy Inheritance. Karaniwan ng mga pagkakataon ay hindi ganito kataas. Karaniwan ay mayroon lamang isang napakahusay na henyo bawat henyo tulad ng Sword Saint Waxi, ang Three-Eyed Sky Sovereign, Scarlet Moon Patriarch. Gayunpaman, ang henerasyong ito ay may 5 napakahusay na henyo. Nanlilisik ang mga mata ni Timor sa pag-aalala at pag-asa. Maaaring durugin ng napakaraming henyo ang ilang henerasyon at ang henerasyong ito ay mayroong 5. Lalo na ang nangungunang prodigy na si Trevor, sinasabing nalampasan niya si Sword Saint Waxi at naabutan niya ang 12-dosenang henerasyon. Gumamit lang siya ng isang espesyal na pamamaraan para pagsamahin ang kanyang true spirit sa hangin, tulad ng mental energy. Ang mga tumitingin sa kanya ay makakaramdam ng aura at sa pamamagitan ng paggamit ng contact ng mental energy, husgahan ang kanilang lakas. Sinuri ni Francis pagkatapos niyang mabawi ang kanyang kalmado. Sa pamamagitan ng pamamaraang iyon, ang conclusion ni Goddess Wendy ay walang sino man dito ang kanyang katapat. Pinatunayan ito ng Clash of Mental Energy Aura. Si Francis, Wu Heng, Prinsesa Lindsay, Prinsipe Jin, Vanji at ang kumpanya ay lubos na natalo. Kung si Francis iyon, hindi niya ito kakailang ganing maging napakagulo. Sa isang pag-scan ng kanyang God Spiritual Eye ay makikita niya ang lahat sa ilalim ng lakas ng Origin Core Realm kasama na ang kanilang bloodline power. Gayunpaman, hindi nang ahas si Francis na gawin ito maliban kung mayroon din siyang lakas ng napakaraming kababalaghan, tulad ni Goddess Wendy. Ang mga huling yugto ng True Mystic rank na may makapangyarihang bloodline at dalisay na kasanayan, na higit sa lahat ng henyo dito, kasama ako. Sinuri ng God Spiritual Eye ni Francis ang lakas ni Goddess Wendy. Una ay ang paglilinang. Si Goddess Wendy ay nasa huling yugto ng True Mystic rank at malapit sa peak stages, nahihigitin ang lahat ng juniors dito. Top tier din ang kanyang bloodline, mas malakas lang kaysa kay Prince Jin at OG. Sa mga tuntunin ng dalisay na kasanayan, si Topher lamang ang malapit sa kanya.
Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay parehong head disciples ng dalawa sa 10 great clans. Ang mga head disciples ng Mystic Ice Palace ay palaging abnormal na makapangyarihan dahil ang Mystic Ice Palace ay nagtataglay ng isa sa 4 na pamana, ang Mystic Ice Inheritance at maaaring buksan ito minsan sa bawat 12-dosenang taon. Tila, natanggap ni Goddess Wendy ang core ng ilang mga inheritance mula sa Mystic Ice Inheritance. Inggit na sabi ni Sanfeng. Narinig din ito ni Francis. Bagamat natanggap niya ang pinakamataas na mana ng Floating Crest Inheritance at ilan sa Water Moon Treasury, ito ay walang halaga kumpara sa Mystic Ice Inheritance na isa sa 4 Great Inheritance. Ang mga pinamagatang overwhelming prodigies ay may kapalaran ng 10 beses na mas mahusay kaysa kay Francis. Bagaman hindi ko maabot ang tuktok ng Sacred True Dragon Gathering na ito, ang mabuhay sa panahong ito ay swerte. Higit sa lahat, ang mga mana ay mag-uugnay sa oras na ito. Huminahon ang estado ng puso ni Francis nang bumalik ang kanyang ekspresyon ng walang emosyon. Hindi nagtagal ay muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na nagsimulang pumasok sa pangunawa. Nakita ni Timur ang pagbabago ng puso ni Francis at hindi niya maiwasang tumango. Medyo maganda ang estado ng puso ni Francis. Dahil sa hitsura ni Goddess Wendy, ang mga henyong naruroon ay nagkaroon ng mga emosyonal na pagbabago at galit, ayaw o malungkot. Gayunpaman, maayos ang isipan ni Francis at tinanggap ang katotohanan ito nang muli siyang naging normal. Kasabay nito, ang panig ng 10,000 Origin Clan. Kung lalabas ako ng buo, ang pagkakataong makakuha ako ng numero 1 ay maliit. Ang panahong ito ay puno ng mga inaasahan. Ang normal na mukha ni Wu Heng ay kalmado. Hindi gumagalaw ang estado ng kanyang puso. Para bang nasaksihan niya ang pagbangon at pagbagsak ng hindi mabilang na buhay. Ipinikit din ni Wu Heng ang kanyang mga mata at nalubog sa sarili niyang mundo. Unti-unting lumipas ang oras. Natahimik ang lahat ng mga henyo sa Northern Star Stand. Naghihintay silang lahat. Makalipas ang 3 araw. Isang nagniningning na puting liwanag ang lumitaw sa Northern Star Stand. Sa simula ang puting liwanag ay bahagyang mahina ngunit nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag at mas maliwanag. Sa isang tiyak na sandali. Weng! Ang sinaunang purong Blackstone Gate sa gitna ng Northern Star Stand ay nabalot ng puting liwanag. Nabuksan ang Northern Star Stand. Magsisimula na ang Sacred True Dragon Gathering. Lahat, pamunuan natin ang dakilang panahon na ito. Lumitaw ang tagay sa Northern Star Stand. Mayroong ilang daang mga henyo sa buong Northern Continent na naruroon at karamihan sa kanila ay nakikilahok sa Sacred True Dragon sa unang pagkakataon. Ang kanilang mga puso ay napuno ng pananabik at katapangan. Marahil hindi lahat ay maaaring maabot ang nangungunang 10 o 100 ngunit para sa karamihan ng mga henyo na naruroon, upang makipagkumpetensya sa mga kahangahangang iba pang mga kontinente at ipakita ang kanilang mga kasanayan sa entablado ng mundo ay isang bagay na mamatay para sa walang pagsisisi. Weng! Weng! Ang sinaunang purong Blackstone Gate ay nagbigay ng mas maliwanag na liwanag at ang nagniningning na puting liwanag sa wakas ay bumalot sa buong Star Stand, na parang tinatanggap ang henerasyong ito. Lahat, magsisimula ang Sacred True Dragon Gathering pagkatapos mong makapasok sa Stone Gate at makapasok ka sa sinaunang arena. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng tarangkahang bato. Tila umalangaw-ngaw ang boses na iyon sa langit at lupa. Parang galing sa ibang dimensyon. Terra na. Ang Mystic Ice Queen ay nagwagayway ng kanyang mga kamay at ang mga kinatawan mula sa Mystic Ice Palace ay pumasok sa nagniningning na tarangkahan ng bato. Shua! Shua! Sa sandaling hinawakan ng mga figurang ito ang tarangkahan ay mawawala sila. Weng! Weng! Ang nagniningning na puting mga ilaw sa Northern Star Stand ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Ito ay nalaman ng lahat na ang mga linya ng isang array ay lumitaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Huang! Weng! Ang buong Northern Star Stand ay nanginginig at nag-shoot ng puting liwanag sa kalangitan. Ano ito? Ano ba ito?
Ang mga hindi pa nakapasok sa gate kasama ang Mystic Ice Queen, mga elder ng Heavenly Yuan Clan at Timor ay naramdaman ang kanilang mga puso na nanginginig. Sa sandaling iyon, ang pagsabog ng puting liwanag ay nabuo ang figure ng isang dragon. Sa eksaktong sandaling iyon, isang dragon ang lumitaw sa silangan, gitnang, timog, hilaga at kanlurang kontinente. 5 nagniningning na dragon ang nakipag-ugnayan at napaungol sa isa't isa sa himpapawid ng Green Flower Continent. Gayunpaman, dahil masyadong malaki ang kontinente, ang mga tao sa Northern Star Stand ay parang isang maliit na butil ng alikabok at hindi nakikita ang buong sitwasyon, ngunit ang figure ng dragon lamang ang nagpayanig sa puso ng lahat. Ito ang henyong Dragon Blessing. Diyos ko! Napakalaking henyo na Dragon Blessing. Sa panahon lang ni Sword Saint Waxy at Scarlet Moon Patriarch nagkaroon ng Dragon Blessing. Nagkagulo ang 5-star stand. Kung ang Northern Star Stand ay mayroon ng isang Dragon Blessing, kung gayon ang ibang mga kontinente ay magkakaroon ng parehong halaga. Bulalas ni Timor. Nagsisimula na siyang mapagtanto na ang henerasyong ito ay ibang-iba na sa dati. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, sa henerasyong ito, nalampasan ng 5 napakahusay na kababalaghan, lalo na si Trevor ang nakalipas na 12 henerasyon at nagkaroon ng makapangyarihang Dragon Blessing. Hindi nagkamali ang mga hula ni Timor. Ang Dragon Blessing ng Middle Continent ang pinakamalaki at pinakamaliwanag sa lahat. Ito ay bumaril sa langit at nagbigay ng pakiramdam na ito ang pinuno. Ano ang dahilan sa likod ng Dragon Blessing? Curious na binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at tumingin sa langit. Kapag ang kanyang God Spiritual Eye ay ganap na nabuksan, siya ay papasok sa isang mystic level. Sure! Ang kanyang mental energy consciousness ay biglang umalis sa kanyang katawan at lumipad sa kalangitan, kahit na nalampasan ang 5 Dragon Blessing. Canopy Great Country. Sa isang itim na 6 na panig na tore sa mga bundok. Ito ang maalamat na 6 Warlock Divine Tower. May kabuuang 49 na palapag sa 6 Warlock Divine Tower at makikita ang mga figure sa loob. Sa harapan ay isang matandang-matanda na nakasuot ng itim na balabal na natatakpan ang kalahati ng mukha. Nakikita lang ng mga tao ang kanyang pares ng mga mata. Ito ay kasing lawak ng mga bituin at may sinaunang karunungan dito. Naupo ang mga pari sa likod ng misteryosong matanda at ang mga pilak na liwanag ay sumanib sa langit. Weng! Sa puntong ito, isang screen ang lumitaw sa itaas ng 6 Warlock Tower at kumikislap ng pilak. 5 Dragon Blessing sa Northern, Eastern, Southern, Western at Middle Continent ang makikita. Meow! Umabot sa langit ang tawag ng isang pusa. Isang kulay silver na pasang itim na kasing laki ng 2 palad ang bumungad sa balikat ng misteryosong matanda. Ang pilak na itim na pasang ito ay may tamad na ugali at nakapikit ang mga mata habang nakatitig sa langit. Itinaas nito ang mga paa at binaligtad ang 5 tansong barya. Sage, kinakatawan ba ng 5 Dragon Blessing ang 5 napakahusay na kababalaghan? Magalang na tanong ng isang babaeng pari na kasing ganda ng buwan. Hindi sa kabuuan. Ang 5 Dragon Blessings ay hindi lang kumakatawan sa 5 napakaraming kababalaghan. Ito ay kumakatawan sa pinagsama-samang mga pagpapala ng kontinente. Siyempre, ang 5 napakahusay na prodigy ang nangunguna sa panahong ito at maaari ngang bumuo ng 5 Dragon Blessing. Ngumiti ang sage at sinabi. Ang kanyang mga mata ng karunungan ay nakatitig pa rin sa langit at bumulong-bulong sa kanyang sarili, ang pagkakataon na ang Heaven's Legacy Inheritance ay kumonekta sa kontinenteng ito ay tumaas sa 20%, ngunit ang hinaharap ay puno pa rin ng mga posibilidad, na nagtutulak sa panahong ito sa hindi alam. Tingnan mo, ano iyon? Oh my God! Biglang naghiyawan ang mga pari. Nanlalaki din ang mga mata ng silver-black na pusa habang nakatitig sa screen na parang nabulunan. Sa itaas ng 5 Dragon Blessings ay lumitaw ang isang Eye of Heaven. Ang Eye of Heaven ay malamig na tumingin mula sa langit patungo sa 5 umaatungal na Dragon Blessings. Ang mga pari ng 6 Warlock Tower ay natulala sa eksena.
Gayunpaman, ang Eye of Heaven ay lumitaw lamang para sa isang o dalawang hininga bago kumupas, na parang isa lamang itong ilusyon. 344. Ang Eye of Heaven ay tila isang ilusyon habang malamig nitong iniskan ang 5 Dragon Blessings. Ang 5 Dragon Blessings ay napakalaki at nakipaglaban sa isa't isa, wala ni isa sa kanila ang nakadama kung ano ang nasa itaas nila. Marahil ang mata ng langit na iyon ay may kapangyarihang suriin ang lupa ngunit walang kapangyarihang kontrahin ang 5 Dragon Blessings. Sage, ano yun kanina? Bulalas ng dalisay at banal na pari at curious din ang mga pari sa likod. Kailangang malaman ng isa na ang 5 Dragon Blessings ay nangangahulugan ng 5 napakahusay na henyo. Bawat isa sa kanila ay may kapangyarihang malampasan ang mga henyo ng ilang henerasyon. Ang Eye of Heaven noon ay lumampas sa 5 Dragon Blessings at naramdaman na nilalampasan nito ang 5 Dragon Blessings. Nagsimula ito 2 taon na ang nakakaraan. Ang matandang figure ng Sage ay nasa tuktok ng tore at ang kanyang boses ay panay. Ang kanyang sinaunang mga mata ay nagliwanag ng misteryoso. Maaaring ang kontinenteng ito ay nagsilang ng isang kababalaghan na higit pa sa 5 napakahusay na kababalaghan. Ang mga pari ay lahat ay hindi naniniwala. Kung totoo iyon, ang may-ari ng Eye of Heaven ay sobrang nakakatakot. Hehe, nakita mo na ang Eye of Heaven ay hindi nakipag-ugnayan sa 5 Dragon Blessings. Ibig sabihin, hindi pa ito umabot sa antas kung saan maaari nitong banta ang 5 napakaraming kababalaghan, kaya paano ito makakataas sa kanila? Ngumiti si Sage. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng eksenang iyon? Ang dalisay na priestess ay hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa. Gulat na gulat pa rin siya mula noon. Napapikit ng pagod ang Sage at hindi na nagsalita. Northern Star Stand. Ang napakalaking Dragon Blessing ay sumambulat sa kalangitan at kumikislap ng napakatalino. Ang mga mahiwaga at komplikadong hanay ay lumitaw sa ilalim ng mga paa ng mga tao. Weng! Ang buong Northern Star Stand ay humuhuni at lumiwanag ng husto. Sa susunod na sandali, shua, shua, shua. Ang mga figure ay makikita sa hubad na mata na naglalaho habang ang isang puting liwanag ay kumikislap sa lugar nito. Kinuha rin si Francis ng puting liwanag at nawala. Isang hininga o 2 mamaya. Natahimik ang buong Northern Star Stand at walang naiwan. Matapos umikot at mawalan ng balanse, lumapag ang mga paa ni Francis sa lupa. Shua! 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 Sa parehong oras ay lumitaw ang mga puting ilaw kung saan lumabas ang mga figure. Plop! Ang mga baguhan na iyon ay nagpanik at bumagsak sa lupa. Panginoon ko! So, ito ang sinaunang arena. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw sa buong lugar. Inilibot ng mga mata ni Francis ang lugar at nanginginig ang kanyang puso. Ito ay isang napakalaking sinaunang arena at ang bawat bato at ladrilyo ay naglalaman ng isang kalumaan dito at nagbigay ng isang mahiwaga, lumang aura, na para bang ito ay kabilang sa sinaunang panahon. Ang sahig ng sinaunang panahon ay ginawa mula sa isang bihira at mahiwagang silver green na material na hindi metal o bato ngunit ang katigasan nito ay maihahambing sa normal na mga sandata na may gradong espiritual. Ang buong sinaunang arena ay 100 milya ang lapad at nagsusumikap patungo sa langit at mga ulap. Ang sinaunang arena ay napapaligiran ay mga bundok na ang bawat isa ay mas mataas kaysa sa huli at ang mga estatwang bato ay nakatambak sa gilid ng mga bundok. Ang mga rebeltong bato na ito ay mula sa 12 dosenang yarda ang taas hanggang 100 yarda ang taas. Ang pinakamataas na 10 ay malapit pa sa 1,000 yarda. Bawat rebulto ay mabangis at masigla. Ang mga ito ay ginawa sa iba't ibang mga hugis tulad ng mga hayop, mga tao at tila naglalaman ng isang banal na kapangyarihan na ginawa ng isang tao na igalang ito. Ang pinakamataas na 10 estatwa ay tila kapantay ng langit at lupa at bawat isa ay may kanya-kanyang ekspresyon, maging sila ay walang emosyon, nangingibabaw, o nakangiti ng masama. Ang 10,000 estatwa ng bato ay lumikha ng mga bundok na nakapalibot sa sinaunang arena. Ang makapangyarihang eksenang ito ay yumanig sa puso ng marami.
Parang pinapanood ng mga demonyo at Diyos ang bawat aksyon sa loob ng arena na ito, na naglalagay ng solemna at makasaysayang pakiramdam dito. Walang sino mang nabubuhay ngayon ang makakagawa ng gayong kahangahangang gawain. Si Francis ay nabigla. Ang mga bundok ng mga estatwang bato ay nakapalibot sa arena at tila nagpatuloy sa isang alamat ng sinaunang panahon. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay biglang tumalon at naramdaman na ang mga estatwang bato na ito ay tila may sariling katalinuhan at napuno ng isang misteryosong kapangyarihan. Umiling si Francis. Siguradong patay na ang mga rebeltong bato na ito. Ang sinaunang arena ay nagmula sa sinaunang panahon at ang kasaysayan nito ay nagsimula sa kontinenteng ito. Kahit na ang 10 Great Clans ay hindi matutunto ng pinagmulan nito. Tumayo si Timur sa tabi ni na Francis at Sanfeng, si Darcy at Yumi ay mabilis na nagtipon. Sa isang maikling span ng 10 paghinga libu-libong mga figure ay lumitaw. Ang mga henyo ng bawat kontinente ay sabay-sabay na pumasok sa sinaunang arena at muling nagsama-sama sa kanilang grupo pagkatapos ng pagkabigla. Middle Continent, Northern Continent, Eastern Continent, Southern Continent, Western Continent. Ang 5 kontinente ay naiteleport sa 5 magkakaibang lugar. Sa tuktok ng sinaunang arena ay isang lumulutang na gintong entablado na may lapad na 10 hanggang 20 yarda. Kung ikukumpara sa napakalaking sinaunang arena, ang entablado ay parang tuldok. Shua! 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 May ilang figure na nakasuot ng kakaiba ang biglang lumitaw sa gold stage. Ang bagay na karaniwan sa pagitan nila ay ang bawat isa sa kanila ay may napakatinding puwersa. Ang bawat aksyon ay tila naaayon sa Heaven Earth Yuan Chi. Ito ay mga tao mula sa Sacred Alliance. Ang mga hukom ng Sacred True Dragon Gathering ay palaging mula sa Sacred Alliance. Naging tahimik ang pagsasalita sa ibaba dahil lahat ng figure sa gold stage ay nalampasan ng True Lord rank na nakapasok sa Origin Core Realm. Nakita pa ni Francis ang isang mystic robe na kabataan na may hangin ng katwiran. Ito ay ang Mystic Sword Sovereign mula sa Rising Dragon Auction. Malapit na. Isang kabuuan ng 9 na Origin Core Realms ang lumitaw sa gintong entablado na nagpatalon sa mga puso ng mga henyo sa ibaba. Dati kadalasan 2 o 3 Origin Core Realm lang ang may hawak ng fort. Pero ngayon kakasimula pa lang at 9 na. Maging ang Deputy Palace Lord ng Sacred Alliance ay narito. Tinalakay ng mga eksperto mula sa bawat kontinente. Ang Deputy Palace Lord ay nakaupo sa gitna at isang malaking figure na may tansong balat. Kulay kahil ang kanyang mga mata at ang kanyang buhok ay kulay ube na itim, parang nagninangas na apoy. Ang pinakakapansin-pansing bahagi ay isang malaking talon sa kanyang itim. Ito ay brutal at 2 yarda ang haba na may puwang. Nakaupo sa gitna ng gintong entablado ang malaking lalaki na may balat na tanso, na parang pinipigilan ang mga multo at demonyo dito. 2 Origin Core Realm sa tabi niya ay may mga magalang na ekspresyon at bawat Origin Core Realm na lilito ay yuyuko sa kanya bilang paggalang. Binabati ng isang ito ang Dominant Blade Sovereign Lord. Ang Mystic Ice Queen mula sa Mystic Ice Palace ay magalang na yumukod sa Deputy Palace Lord. Ang higanting tansong balat ay mahinang tumango sa kanyang ulo pagkatapos ay pumunta upang makipag-usap sa isa pang Origin Core Realm Sovereign. Ang Deputy Palace Lord na ito ay may nakakatakot na aura. Si Francis ay hindi nang ahas na gamitin ang kanyang God Spiritual ay para yuzazain ang sinuman sa Origin Core Realm, lalo na ang isang napakalaking higanti. Ayon sa alam niya, ang Origin Core Realm ay nahahati din sa mga rank, tulad ng True Spirit Realm. Ang 3 langit ng True Spirit Realm ay, True Human Rank, True Mystic Rank, True Lord Rank. Sa 3 ranggo na ito, lahat sila ay itinuturing pa ring True Spirit Realm. Ang Origin Core Realm ay nahati sa Small Origin Core at Great Origin Core. Deputy Patriarch, anong klaseng grupo ang Sacred Alliance? Bakit napakaraming Origin Core Realm sovereigns? Hindi ba ito nangangahulugan na kahit ang 10 Great Clans ay kailangang sumunod sa kanila? Curious na tanong ni Francis. Francis, walang gaanong pakinabang na malaman mo sa antas mo.
Sabi lang, ito ay isang grupo na binubuo ng mga miyembro sa Origin Core Realm na nagpapanatili ng kapayapaan sa buong kontinente. Kasama sa mga miyembro ang sovereigns ng 10 Great Clans at ang mga mag-isa. Paliwanag ni Timur na kulay dugo ang buhok. Nagulat si Francis na ang kontinente ay may napakalaking organisasyon. Ang mga miyembro ng Sacred Alliance ay binubuo ng maraming sovereigns mula sa 10 Great Clans. Sa makatuwid, ang mga desisyon na ginawa ng mga miyembro ay matatag at mahirap para sa isang opinyon na makaapekto sa buong kontinente. Kung walang Sacred Alliance, mahihirapan ang 10 Great Clans na magsama-sama at sirain ang Scarlet Moon Demonic Religion. Ang tagapagtaguyod ng Rising Dragon Auction ay itong Sacred Alliance. Dagdag ni Timur. No wonder. Mukhang naintindihan ni Francis. Bagamat malaki ang kontinenteng ito, ang kapalaran ay napagdesisyonan ng grupong ito. Opisyal na magsisimula ang Sacred True Dragon Gathering sa loob ng 3 araw. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa sinaunang arena. Ang sumunod na 3 araw ay para sa paghahanda. Ang bawat henyo mula sa bawat paksayon ay kailangang mag-apply para sa isang True Dragon Token na magbibigay daan sa kanila na lumahok. Sa oras na ito, malalaman din nila ang mga patakaran ng Sacred True Dragon Gathering. Makalipas ang 1 araw, ang mga henyo ng Canopy Great Country ay kumuha ng kanilang sariling True Dragon Token. Sa pagtingin dito, nakita ni Francis na purong puti siya tulad ng karamihan sa iba tulad ni Wu Heng, Angelica, Balmond at kasama. Siyempre, ang isang maliit na bilang ng iba ay may iba't ibang kulay. Halimbawa, si Sanfeng, ang kanyang token ay tanso dahil naabot niya ang pinakamataas na 300 noong nakaraang pagkakataon. Ang token ni Prince Jean ay kumikislap ng pilak at may linya ng dragon samantalang ang kay Topher ay purong pilak na may mas maliwanag na simbolo ng dragon. Pagkatapos ay siniyasat ni Francis ang kay Goddess Wendy. Ang kanyang True Dragon Token ay nagniningning na ginto at ang dragon ay tila gumagalaw habang ito ay mahinang umuungal na parang tunay na dragon na nagpapanginig sa True Dragon Token ng iba. Lahat ng tao ay sumasali sa parehong Sacred True Dragon Gathering pero bakit iba ang treatment natin? Maraming mga henyo ang umuungol. 345. Ang simula ng lahat ng kalahok sa Sacred True Dragon Gathering ay iba na nagpapatunay na walang patas. Ayon sa mga inspection ni Francis, ang True Dragon Token ay nahati sa iba't ibang tier. Ang puting True Dragon Token, karamihan sa mga henyo ay may ganito. Bronze. Ang isang maliit na bilang ng mga henyo ay may mga ito. Naabot na nila ang pinakamataas na 100 sa huling henerasyon. Silver, naabot ang pinakamataas na 100 noong huling pagkakataon. Mula sa kumikinang na pilak hanggang sa purong pilak. Ginto, naabot ang hindi bababa sa nangungunang 20 huling pagkakataon. Ang lahat ng 5 napakahusay na kababalaghan, hindi alintana o hindi kung nakapasok sila sa Sacred True Dragon Gathering dati o hindi, ay may mga nagniningning na gintong token. Si Francis ay kapareho ng karamihan sa iba, isang puting True Dragon Token. Ang Sacred True Dragon Gathering ay iba sa ibang kompetisyon. Ang huling ranking ay depende sa Dragon Blessing ng True Dragon Token. Kung ang isa ay manalo, maaari niyang nakawin ang isang bahagi ng basbas ng kalaban at ang mga natalo ay mawawala ng ilan sa kanilang henyong basbas. Paliwanag ni Sanfeng sa mahinang tono. Matapos maunawaan ang mga patakaran, maraming tao ang na-curious. Nagtanong si Darcy, hindi ba ito nangangahulugan na hindi patas para sa mga nakikipagkompetensya sa unang pagkakataon? Ito rin ang naisip ni Francis. Halimbawa, ang mga pinakasikat na henyo tulad ni Topher ay nagkaroon ng daang beses na higit na pagpapala sa kanyang token sa simula pa lang. Ang 5 napakahusay na prodigy ay nagkaroon ng 1,000 beses na higit pa. Hehe, ang mga patakaran ay masasabing patas at hindi patas. Bahagyang ngumiti si Sanfeng. Oh, anong ibig mong sabihin? Na-curious ang lahat. Yung may maliit na blessing ay mas mananalo laban sa mga may mas maraming blessing. Sa kabilang banda, ang mga may maraming blessing ay mas kaunti ang mananalo laban sa mga mas mababang ranggo. Minsan ang halaga na kinuha ay maaari pang baliwalain. Paliwanag ni Sanfeng. Pagkarinig nito ay naunawaan ng lahat.
Halimbawa, ang pagpapala ng 5 napakahusay na kababalaghan ay napakalaki at 1,000 beses na higit pa kaysa sa normal na henyo. Kapag natalo sila, malaki rin ang bahaging nawala sa kanila. Sa kabaligtaran, ang mga henyong lumahok sa unang pagkakataon ay may kaunting pagpapala at kahit na ito ay ninakaw ni Goddess Wendy o Topher, ito ay walang silbi. Mukhang kahit na ang mga may ganap na lakas ay makakalap ng sapat na pagpapala upang kontrahin ang 5 napakaraming kababalaghan kahit ito man ang kanilang unang Sacred True Dragon Gathering o hindi. Tumango si Francis. Ito ang ibig sabihin ng patas at hindi patas. Ang hindi patas na bahagi ay ang simula ng lahat ay iba tulad ng kung paano ang isa ay anak ng isang emperador samantalang ang isa ay anak ng isang magsasaka. Ngunit ang makatarungang bahagi ay kung mayroon kang lakas, ang lahat ay maaaring mabago. Sa pag-iisip hanggang dito, tinitigan ni Francis ang kanyang puting True Dragon Token ng may pag-asa. Mabilis na lumipas ang oras at sa loob ng 2 araw, natanggap ng lahat ang kanilang True Dragon Token. Sa sandaling ito sa oras, ang surround spectator stand ay napuno ng mga elite mula sa buong kontinente, kabilang ang mga henyo na hindi maaaring sumali. Tinansya ni Francis na mayroong humigit kumulang 100,000 manunood. Higit pa rito, ang panunood ng Sacred True Dragon Gathering ay mangangailangan ng malaking kabuuan ng Primal Crystal Stones na hindi kayang bayaran ng sinuman sa ilalim ng True Spirit Realm. Weng Huang. Ang sinaunang arena ay biglang nagsimulang manginig ng bahagya at ang nakapalibot na mga estatwang bato ay tila napuno ng kapangyarihan. Ang bawat rebulto ay parang isang maalamat na figure na nag-survey sa loob ng arena. Ang susunod na sandali. Weng. Sa sinaunang arena isang napakalaking entablado ang tumaas mula sa hilaga, silangan, timog, kanluran at gitna. Ang bawat arena ay 10 milya ang lapad at kahanga-hanga. Maaaring gamitin dito ang mga kasanayan ng bawat uri at pangmatagalang armas. Hua! 100,000 manunood ang naghiyawan. Puno ng mainit na dugo ang bawat kalahok na henyo. Ang Sacred True Dragon Gathering ang talagang pinagtutuunan ng pansin ng buong kontinente. Sa pagpalakpak ay lumitaw ang isang napakaraming kababalaghan sa bawat yugto. Ang silangang yugto, Linda. Kanluraning yugto, Dexter. Timog yugto, Shane. Hilagang yugto, Josa Wendy. Gitnang yugto, Trevor. Ang True Dragon Token ng 5 napakahusay na kababalaghan ay kumikinang na ginto at ang mga dragon ay tila gumagalaw. Lalo na ang kay Trevor. Isang malabong basbas ng gintong dragon ang makikita sa paligid niya at pinilit nito ang lahat ng iba pang pagpapala ng mga henyo. Sa itaas ng arena ang pinakamataas na echelon ng Sacred Alliance ay nagkatinginan lahat. Sa wakas ay mahinang tumango ng ulo ang Deputy Palace Lord na may tansong balat. Magsisimula na ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering Battle of 5 Zones. Isang maliwanag na boses ang umalangaw-ngaw sa buong arena. Ayon sa mga tuntunin, ang mga henyo ay nahati sa 5 zone ayon sa kanilang True Dragon Token at kung alin ito, depende ito sa swerte at kung magkano ang bawat blessing. Weng. Ang True Dragon Token ni Francis ay bahagyang nanginginig at nakakonekta sa Northern Stage, na kumakatawan sa direksyon na kanyang pupuntahan. Hindi naniwala ang ilan sa mga henyong naruroon at sadyang pumunta sa ibang direksyon. Ang resulta ay naramdaman ng mga henyong ito na nanginginig ang kanilang puso at nakaramdam ng pressure mula sa nakapalibot na mga estatwa ng bato, na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa True Dragon Token nakagalaw sila na parang isda sa tubig. Madaling narating ni Francis ang Northern Arena. Makalipas ang 1 oras, ang ilang libong mga henyo ay pantay na nahati sa hilaga, silangan, kanluran, timog at gitnang yugto. Ang bawat zone ay may kanya-kanyang kahangahangang kababalaghan at ang nasa zone ni Francis ay si Goddess Wendy. Inilibot ng kanyang mga mata ang mga tao at nakita ang ilang familiar na mukha na ipinadala dito. Poji, Yumi at Balmond. Nakita ni Francis na hindi niya kilala ang maraming tao dito. Si OJ ay nagmula rin sa Canopy Great Country samantalang si Yumi ay mula sa Iron Blood Religion.
Ang nakakagulat lang na resulta ay ipinadala rin dito si Balmond, ang past martial brother niya. Bahagyang tumango si Francis patungo kay Balmond bilang pagbati. Si Balmond ay nakakaramdam ng hindi mapakali, kinakabahan at nasasabik sa parehong oras. Siyempre, alam ng dalawa na random ang round na ito at hindi lahat ay nakakalaban ng iba. Sa makatuwid, hindi mataas ang pagkakataong makatagpo ni Francis si Balmond. Pagkatapos ng lahat, ang mga ranggo ay nakadepende sa True Dragon Blessing ng isang tao. Magsisimula na ang labanan ng mga zone. Gamit ang mga pandama sa True Dragon Token, pumunta sa entablado kapag kailangan mo. Malakas na sabi ng isang judge sa Origin Core Realm. Siya ang may hawak ng kuta ng Northern Arena. Nang matapos ang kanyang mga salita. Weng! Isang True Dragon Token ang umuugong mula sa Northern Zone, hudyat sa kanya na umakyat. Oo, ang swerte ko. Ang unang yugto ng True Human Rank ay nagalit. Ang kanyang kalaban ay si Goddess Wendy. Damn, isang puting True Dragon Token lang. Napakaswerte ko. Nakakunot ang kilay ni Goddess Wendy habang sinusuri ang kanyang kalaban. Bilang isa sa 5 napakahusay na kababalaghan, ang kanyang Dragon Blessing ay napakalaki ngunit ang kanyang mga kalaban ay napakaliit. Kahit nanalo siya, hindi siya mananalo ng maraming Dragon Blessing. Upang madagdagan ang kanyang Dragon Blessing, ang kanyang mga kalaban ay dapat na hindi bababa sa antas ng bronze o kahit na pilak. Walang hangganang Wind Sword. Ang unang yugto ng True Human Rank ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at bumuo ng mabilis na umiikot na sinag ng sword light na bumaril patungo kay Goddess Wendy. Dahil siya ay tumuntong sa yugtong ito, hindi niya hinayaan ang sarili na matalo kahit na ang kanyang kalaban ay isang napakalaking kababalaghan. Extreme Northern Ice Wind. Itinuro ni Goddess Wendy at isang yelong asul na hangin na nakikita sa mata ang umihip sa kanyang kalaban. Shoo! Ang True Human Rank Genius ay agad na pinalamig ng hangin. Nakabuka ang kanyang bibig at nasa himpapawid pa rin ang kanyang espada ngunit isa na ngayong ice statue. Tanggalin mo siya. Walang emosyong sinabi ng Sovereign at the Origin Core Realm at 2 True Lord Rank Vice Judge ang nagpunta para kunin siya. Weng! Isang tipak ng Dragon Blessing mula sa True Dragon Token ng taunang henyo ang lumipad papunta kay Goddess Wendy. Ang kay Goddess Wendy ay kumikinang pa rin tulad ng dati at halos walang pagbabagong nangyari. Hindi niya maiwasang ma-disappoint. Masyadong mahina ang kalaban kaya baliwalain ang pagbabasbas ng dragon. Kasabay nito, ang silangan, timog, kanluran at gitnang yugto ay agad na natapos. Gitnang yugto. Walang kapantay sa ilalim ng langit. Si Trevor ay nag-swipe ng isang kamay at ang isang kamao ay tila dinudurog ang anumang bagay sa daanan nito. Bam! Ang kanyang kalaban sa tuktok na True Human Rank ay pinadalang lumipad mula sa entablado. Silangan na yugto. Umikot sa ere ang maliksi na figure ni Linda habang pinalipad ng 5 kulay na letigo ang kanyang kalaban. Siya ay nagmula sa isang hayop na nagpapaamo ng pamilya ngunit ni isa sa kanyang mga espiritual na alagang hayop ay hindi nagamit. Kanluraning yugto. Isang matangkad na figure na tila gawa sa metal ang nakatayong hindi gumagalaw na parang bundok. Dagendong. Sa isang sigaw ay agad na tumalsik ng dugo ang kalaban na eksperto sa True Mystic Rank at Nahimatay. Isa sa 5 napakahusay na kababalaghan, si Dexter. Southern Stand. Nagsimulang tumawa ang isang taong may 4 na ulo. Hayaan mo. Hayaan mo ako. Hindi, ako muna. Ang 2 ulong nasa sabik ay nag-away sa isa't isa. Mayroon lamang isang katawan ngunit 2 ulo at bawat isa ay may hawak na espada at talam. Sila ay ang Shane, isa sa 5 napakahusay na kababalaghan. Hellcurse 9 Flaming Blade. Earth Freezing Sword. Ang espada at talim ay parehong pumutok at ang apoy at yelo ay nakipag-ugnayan sa isa't isa, nagpapadala ng nakakatakot na aura. Ang kalaban ng tunay na human rank ay hindi man lang naisip na lumaban. Sure! Ang mga kabataan sa huling yugto ng True Human Rank ay agad na dinudurog at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Huminga lahat ng malamig na hininga ang 100,000 manunood. 346.
Ang mga henyo ng Southern Stage ay malamig at natigilan. May mga hiyawan at sigaw pa ng mga babae. Huminga ng malamig ang daang libong manunood. May pinatay. Napakalupit ng Shane na ito. Pumatay ng isang henyo sa harap ng lahat. Sumigaw ang mga taga-timog entablado at nagsimulang sumigaw ang maraming tao para parusahan ako. Dapat mong husgahan si Shane ayon sa mga patakaran. Ang sadyang pumatay ng isang tao ay dapat na si Pain palabas ng Sacred True Dragon Gathering. May nagmungkahi sa ibaba. Ang kompetisyon ng Sacred True Dragon Gathering ay napakatindi at may mga pagkakataon na may mga taong namamatay. Pinahahalagahan din ng Sacred Alliance ang mga henyo dahil ang mga kalahok ay pinili mula sa bilyon-bilyon. Sa makatuwid, ang Sacred True Dragon Gathering ay nagtakda ng panuntunan na hindi sinasadyang patayin ang kalaban, lalo na kung sila ay sumuko. Isang napakalaking eksperto sa True Mystic rank mula sa nanunood na stand ang napaungol sa sakit, Sacred Alliance, ang brat na ito ay dapat patayin o hindi bababa sa alisin sa True Dragon Gathering tulad ng kung ano ang sinasabi ng mga patakaran. Nakakatawa. Paano ko malalaman na napakahina niya kaya hindi niya ako kayang tanggapin kahit isang suntok? Paano ito itinuturing na sinasadyang pumatay ng tao? Hehe, ayon sa rules, hindi labag sa rules ang pagpatay bago sumuko. Hindi sumuko ang batang iyon. Ang dalawang ulo ni Shane ay nagsimulang tuyain ng walang takot. Obvious naman na alam nila ang rules. Sa sandaling umatake si Shane, ginamit niya ang kanyang True Spirit Realm Aura para i-pressure ang kalaban at pinatay siya bago siya nakapag-react. Isinasantibi ang True Human rank, kahit ang karamihan sa True Mystic rank ay karaniwang papatayin. Ang Shane na ito ay isang bagong umakyat na napakahusay na kababalaghan na ang paglilinang ay umabot na sa mga huling yugto ng True Human rank. Sa pamamagitan ng dalawang ulo at apat na kamay, siya ay maihahambing sa dalawang True Mystic ranks na pinagsama at tila walang kapantay sa ilalim ng True Lord rank. Si Shane ay talagang karapat-dapat na maging pinakamalaking kalaban ni Trevor. Naantig ang mga manunood at mga henyo sa lakas ni Shane. Sa oras na ito, sa pagharap sa mga reklamo, walang emosyong sinabi ng Sovereign Judge, Shane, unang babala. Kunin ang 10% ng iyong henyong Dragon Blessing. Pagkasabi nito ay iwinagayway ng hukom ang isang True Dragon Flag. Sure! Bumaba ng 10% ang Dragon Blessing ni Shane at ang nagniningning na gintong True Dragon Token ay naging medyo lumabo. Ang nawalang basbas ng dragon ay ikinalat sa mga henyo ng Southern Zone. Hehe, libreng Dragon Blessing. Napangiti si Prince Jean at medyo naging maliwanag ang kanyang Silver True Dragon Token. F***, bakit? Hindi naman namin sinasadyang pumatay, sobrang hina lang ng kalaban. Ang dalawang ulo ni Shane ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin na ayaw. Ang mga patakaran ng Sacred True Dragon Gathering ay nagsasaad na kung ang pagpatay ay hindi sinasadya, ang ika-10 bahagi ng iyong Dragon Blessing ay ibabawas. Ang hukom ay nanatiling hindi natinag. Ang Sacred True Dragon Gathering ay may perpektong hanay ng mga panuntunan. Bilang isang napakalaking kababalaghan, magaan ang paghatol sa kanya ng Sacred Alliance. Boss, mukhang hindi natin kayang patayin ang lahat ngayon. Sinabi ng pangalawang pinuno ng Shane. Zizizi, ang mga patakaran ay nagsasabi na hindi mo sinasadyang pumatay ng mga tao ngunit hindi mo sinabing hindi mo sila mapilayan. Ang Kuya Shane ay dinilaan ang kanyang mga labi sa pagiging tuso. Si Wu Heng ay may tame time na ekspresyon sa karamihan, kung ang dalawa ay dalubhasa sa pinagsamang pag-atake, malamang na doble ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Si Wu Heng, Prinsipe Jean at ang kumpanya ay ipinadala sa Southern Zone, katulad ng Shane. Pagkatapos nitong labanan, ang mga henyo ng Southern Area ay nagpapanatili ng distansya sa pagitan nila at Shane. Maraming mga tao ang nakaisip na kung ang kanilang swerte ay hindi napakabuti at nakilala si Shane, pinakamahusay na mag-forfeit kaagad. Sa sinaunang arena, nagpatuloy ang labanan ng 5 zona. Ang bawat laban ay pinangunahan ng True Dragon Token na naghudyat para sa dalawang panig na maglaban. Ang Sacred True Dragon Gathering ay walang pakialam kung gaano ka napanalo, ngunit kung gaano ka aming Dragon Blessing ang naipon mo.
Northern Zone. Pagkatapos ng pagkapanalo ni Goddess Wendy, may ilang mga henyo na naman. Ayon sa nakaraang karanasan, ang prosesong ito ay magpapatuloy sa loob ng halos 10 araw dahil mayroong ilang daang mga henyo sa bawat zone. Naka-cross-legged si Francis na nakapikit ngunit ilalagay ang isang bahagi ng kanyang kamalayan sa labas ng mundo habang ang karamihan sa kanyang nakatuon ay sa pag-unawa. Sa aking kasalukuyang lakas, mahirap makuha ang nangungunang 20. Hindi sumuko si Francis ng anumang pagkakataon at hinawakan ang bawat segundo upang madagdagan ang kanyang lakas. Sa loob ng kanyang isip, ang Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible ay patuloy na nagsasama. Ang ikalawang antas ng Ball of Ice Soul ay patuloy na tumataas. Higit pa rito, dahil sa hindi kumpletong pahina ng Dark Eye, nagkaroon ng maraming bagong ideya at kaisipan ng God's Spiritual Eye ni Francis. Sa nakalipas na ilang buwan ng pag-unawa, ang antas ng enerhiya ng isip ni Francis ay kapantay ng True Mystic rank. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang malabong bugaw na ice pond ay umabot ng 1 yarda at mas malamig pa kaysa dati. Naramdaman ni Francis na ang pinagmumula ng enerhiya ng isip na magagamit niya ay doble na ngayon kaysa dati at ang kapangyarihan ng Ice Soul ay mas malakas pa. Sa isang tiyak na punto ng panahon, binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at nanood ng labanan. Bagamat naiintindihan niya, nakatuon pa rin siya sa labas ng mundo. Sa pag-unlad ng espiritual na mata ng Diyos, hindi mahirap gawin ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Ang arena ng Northern Zone. Huminga ng malalim si Balmond nang lumitaw ang madilim na asul na ripple sa kanyang paligid, mabilis na umaatake sa kanyang kalaban. Anak, sumuko ka na. Tumawa ang isang lalaking nakasuot ng pulang damit ng nagliliyab na mga ilaw sa gitna ng kanyang palad at tumama patungo kay Balmond. Ang paglilinang ng lalaking nakasuot ng pulang damit ay nasa mga unang yugto ng True Human rank at bahagyang mas mataas kaysa sa panimulang yugto ng paglilinang ni Balmond. Kahit na malakas ang Darkwater Inheritance ni Balmond, bawat kalahok sa True Dragon Gathering ay may malakas na background. Ang lalaking nakasuot ng pulang damit sa kanyang harapan ay ganap na nakakontra kay Balmond at may mas mahusay na mga kasanayan. Makalipas ang 30 galaw, napaatras si Balmond ng lalaking nakasuot ng pulang damit. 10 milya ang lapad ng arena at dahil sa depensa ni Balmond, nakakapit pa siya. Walang silbi ang Darkwater Inheritance dito at kahit ang Lightning Inheritance ko ay average lang. Buti na lang na-merge ko ito sa Mystic Flower Treasured Bible. Hindi maiwasan ni Francis na makaramdam ng swerte. Hindi dahil mahina ang Darkwater Inheritance ni Balmond, ito ay ang lahat ng naririto ay mga anak ng langit na may talento, mataas na katayuan ng kapanganakan at kapalaran. Kung ikukumpara sa kanila, ang Cloud Area ay isang maliit na nayon lamang sa malayong lupain. Brat, kung hindi ka umamin ng pagkatalo, hindi ito labag sa rules kahit patayin kita. Ang lalaking nakasuot ng pulang damit ay naglabas ng isang eskarlata na pulang dragon na kahoy na espada at nilaslas ang Dark Ripple na depensa ni Balmond. Wow! Dumuwa si Balmond ng isang subo ng dugo at pinagmasdan ang lalaking nakasuot ng pulang damit na papalapit. Madilim na tubig na bumubuo ng yelo. Namumula ang mga mata ni Balmond habang tila nag-evolve ang kanyang Chi of True Spirit. Woo! Ang likidong ripple ng depensa ni Balmond ay naging yelo na nagbigay ng lamig. Ang Darkwater Forming Ice ay ang ultimate move ni Balmond at ang pinakamakapangyarihang teknik ng Darkwater Inheritance. Sure! Nagkaroon ng dagwang sugat ang lalaking nakasuot ng pulang damit matapos laslasin ng madilim na asul na talim ng yelo at ang lamig ay bumagsak sa kanyang katawan, kaya napilitan siyang umatras. Kung hindi dahil sa spiritual pill na nagtulak sa akin na makapasok sa True Spirit Realm sa ilalim ng pagkakataong mamatay, hindi ko na mauunawaan ang isa sa dalawang pinakamatibay na batas ng Darkwater Inheritance. Huminga ng malalim si Balmond habang nag-interact ang yelo at tubig sa paligid niya. Bawat pag-atake ay magkakaroon ng pagsabog ng yelo at ang kanyang mga kamao ay tila gawa sa nagyayelong bundok. 50 galaw mamaya. Bam!
Tumama ang palad ni Balmond sa lalaking nakasuot ng pulang damit. Nanalo ako. Pinunasan ni Balmond ang dugo sa kanyang bibig at naramdaman ang pagkulo ng kanyang dugo. Ang walang emosyon niyang ekspresyon ay napalitan ng pananabik at pagkahumaling. Sa yugtong ito ay hindi nagsumikap si Balmond na maalala magpakailanman. Gusto lang niyang magbigay ng saglit na liwanag. Pagkatapos ng tagumpay, isang tipak ng Dragon Blessing ang nahulog sa True Dragon token ni Balmond at ang kanyang puting token ay naging mas maliwanag. Ang Balmond ay halos nasa nangungunang 10 lakas ng Canopy Great Country. Tumango si Francis. Kahit na mahirap para kay Balmond na maabot ang pinakamataas na 300 sa Sacred True Dragon Gathering, ito ay isang hindi kapani-pani walang gawa sa kanyang background. Sa Northern Stage, mabangis ang mga laban at nagpatuloy ang sparring hanggang sa isang tiyak na sandali, nagsimulang tumunog ang True Dragon token ni Francis, itinuro siya sa entablado. Akin na. Naramdaman ni Francis ang pagkulo ng kanyang dugo at kahit na sa kanyang kalmado, bahagya siyang nasasabik. Sure. Si Francis ay naging isang kidlat na dumaong sa Northern Stage. Ang kanyang kalaban ay isang kabataan ay matatag na mga mata na may hawak na mababang baitang spiritual grade blade. Ito ang aking unang laban, hindi ako matatalo. Mahigpit na hinawakan ni Peter ang kanyang talon habang umaatungal ang kanyang Chi of True Spirit. Napatingin siya sa asul na buhok na binata sa kanyang harapan at sa isang iglap, lumipad ang mga alaala sa kanyang isipan. Bago kami umalis, ang mga matatanda sa malakas na bansa ng Guanyin ay puno ng mga inaasahan para sa amin. Pagkatapos ng halos 20 taon ng pagsusumikap at hindi mabilang na mga labanan, sa wakas ay naabot ko ang hakbang na ito. Kung natalo ako sa laban na ito sa isang taong kapareho ng kultura, paano ko makakaharap ang mga henyo na natalo sa akin? Umabot sa sukdulan ang layunin ng labanan ni Peter. Wala pa sa 20 taong gulang at ang mga unang yugto ng True Human rank. Tahimik na tinitigan ni Francis ang binata. Ang kanyang talento at potensyal ay lahat ng nangungunang antas. Hindi minamaliit ni Francis ang unang laban na ito. Blade ng Kidlat. Pinipot ni Francis ang isang Asher Blade 1 yarda ang haba sa kanyang palad. Lumilipad na Crane Cloud Slashing Blade. Nag-alab sa mga mata ni Peter ang layunin ng labanan habang siya ay umuungal at tila naging isa sa talon habang siya ay humahampas sa hangin. Ang maliksi na kasanayan sa paggalaw at nangingibabaw na talon ay naiiba sa isa't isang ngunit tila perpektong pinagsama. Habang hinahampas niya ang kanyang Chi of True Spirit ay bumalot ng 12-dosenang yarda. Flying Crane Cloud Slashing Blade, napakalalim na layunin ng blade. Kahit sinong kalaban sa Sacred True Dragon Gathering ay may malaking lakas. Naramdaman ni Francis na lumawak ang kanyang pananaw. Frish! Ang katawan ni Francis ay agad na nalaslas ng talon na iyon. 347. Ang katawan ni Francis ay parang isang piraso ng papel na napunit. Sa Northern Zone, bumilis ang tibok ng puso ni Balmond at Yumi. Sa lakas ni Brother Hanford, hindi siya dapat matalo ng ganito kabilis. Mabangis na umiling si Balmond. Sa pagkakataong ito, napagpasyahan ang nagwagi sa Northern Stage. Woo! Nanlamig ang figure ni Peter sa hangin habang nanginginig ang kanyang katawan. Isang asul na buhok na kabataan ang bumungad sa kanyang harapan at nakahalukip-kip ang kanyang likod. Hinawakan ng mga arko ng kidlat si Peter. Flop! Nahulog si Peter mula sa himpapawid na paso. Anong kakaibang kidlat at bilis? Hindi ka panipaniwala. Bulalas ng mga henyo sa Northern Zone. Ang bilis at paggamit ng kidlat na ipinakita ni Francis ay nagpabuntong hininga sa iba. Ito ay medyo bihira na makita ang mga labanan na magtatapos sa isang galaw, ngunit ito ay kadalasang lumilitaw lamang sa 5 napakahusay na mga kahanga-hanga. Ikinaway ng hukom ang kanyang True Dragon Flag bilang hudyat ng tagumpay ni Francis. Ang isang bahagi ng Dragon Blessing mula kay Peter ay agad na inilipat kay Francis. Weng! Ang True Dragon Token ni Francis ay puti pa rin ngunit ito ay naging mas maliwanag. Pagkatapos ng labanang ito, ang pagpapala ng dragon ni Francis ay halatang tumaas.
Ito ay dahil wala siyang gaanong dragon blessing at kung kaya't ang pagkatalo sa sinuman ay magbibigay sa kanya ng isang malinaw na pagtaas. Brother Chin, ang asul na buhok na brat na ito ay maaaring isang itim na kabayo. Sa ibaba ng Northern Zone, isang pinakamataas na sinabi ng kabataang true human rank. Napansin niya si Francis nang umakyat ang huli, higit sa lahat dahil sa kanyang asul na buhok at asul na kaliwang mata. Sa pagmamasid ng mabuti ng kabataan ay napagtanto na ang paggamit ni Francis ng kidlat at paggalaw ay umabot na sa hindi kapani-pani walang antas. Ganon-ganyan ngunit hindi pa itinuturing na isang itim na kabayo. Ang mga baguhan lamang na nanalo ng hindi bababa sa 10 magkasunod na laban ay itinuturing na mga itim na kabayo. Mahinang sabi ni Brother Chin. Ang kapatid na Chin na ito ay 30 taon gulang at nakadamit tulad ng isang iskolar. Nakatayo sa grupo, ginawa niyang magalang ang iba pang mga henyo. Ang Kaden ng taong ito, na nagmula sa isa sa 10 mahusay na angkan, ang Heavenly Book Chapter. Nakipag-draw siya kay Topher sa huling Sacred True Dragon Gathering ngunit mas mataas ang kanyang huling pwesto. Mataimtim na sinabi ni Hansel mula sa 10,000 Sword Clan. Bukod kina Francis, Yumi, Balmond, OG na mga pamilyar na ito, naroon din si Hansel at ilang iba pa. Siyempre, pareho sina Hansel at Kaden na mataas ang rating sa buong Sacred True Dragon Gathering. Sa ibaba ni Goddess Wendy ay si Kaden, Hansel bilang isang ghost-eyed man na mayroon ding purong pilak na True Dragon token. Sa tatlong Kaden at ang lalaking may mata ng multo ay parehong may kinang ng ginto sa kanilang pilak na True Dragon token. Sa ngayon sina Kaden, Hansel at ang ghost-eyed na lalaki ay ang pinakamalakas na tatlo sa ibaba ng napakaraming kababalaghan sa Northern Zone. Sinuri ni Yumi. Siya at si Francis ay parehong nagmula sa Iron Blood Religion at nag-scout ng ilang balita. Sa katotohanan, kahit na hindi niya sabihin ito ay maiintindihan ni Francis sa pamamagitan ng pag-scan ng kanyang God's Spiritual Eye. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang True Dragon Token, masasabi na kung gaano sila kalakas. Si Kaden, Hansel at ang lalaking may mata ng multo ay talagang nagbibigay kay Francis ng panggigipit sa ibaba lang ng Diyosa Wendy. Ano ang sitwasyon ng lalaking may mata ng multo? Ang bloodline ng mata ni Francis ay may kakaibang kahulugan. Narinig ko na siya ay mula sa pamilyang Wu ng isa sa 3 pangunahing pamilya ng I bloodline. Hindi siguradong sabi ni Yumi habang nakatingin sa lalaking may multo. Kung tutuusin, ito rin ang unang beses niyang sumali. Nang ini-inspeksyon ng dalawa ang lalaking may multo ay tila naramdaman ito ng huli at isang pares ng madilim na kulay abo na mga mata ng lamig ang biglang sumilip. Woo! Ang lahat ng mga henyo sa lugar na ito ay biglang nakaramdam ng nakakatakot na lamig. Para silang pumasok sa isang sementeryo na puno ng puting buto. Si Yumi ay nagsimulang manginig at hindi makapagsalita. Kahit na ang isang kasing lakas ni Francis ay naramdaman na ang paghinga ay nahihirapan at nakaramdam ng isang sumisirit ng panganib. Ang Ghost Eye Bloodline ng Ghost Eyed Man ay naglabas ng isang sinaunang at malamig na aura na tila naantig ang mundo ng mga kaluluwa na maaaring magwasak sa pisikal na mundo. Napakalakas ng bloodline ng mata. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Francis ng ganoon kalakas na bloodline ng mata. Ito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa kay Lintong. Zizi, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong ay bloodline bukod sa 3 pangunahing pamilya ng matangunit sa kasamaang palad. Ang lalaking may mata ng multo ay halatang nararamdaman ang bloodline ng mata ni Francis ngunit nanginginig ang kanyang ulo ng may panghihinayang. Bagamat naisip niyang hindi masama ang eye bloodline ni Francis, hindi rin ito ganoon kaganda. Matapos makipagsagupaan sa kanyang ghost eye si Francis ay naramdaman lamang ni Francis ang isang malamig na aura na sumusubok na pumasok sa kanyang God's Spiritual Eye. Pang 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 pang. Ang espiritual na mata ng Diyos ay biglang nagsimulang magbigay ng isang mapanganib na pakiramdam. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang isang malabong kulay abo na aura ay nagdulot ng isang eroding force kay Francis. Sirain. Sinubukan ni Francis ang kanyang makakaya na isagawa ang kanyang pinagmumula ng enerhiya sa pag-iisip at ang lamig mula sa nagyayelong lawa ay pumatay sa kulay abong aura. Hu!
Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Nakakatakot talaga ang bloodline ng mata ng lalaking naka-ghost eye. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang inapo mula sa isa sa tatlong pangunahing pamilya ng Eye bloodline. Ang lakas ng taong ito ay hindi mas mahina kaysa kay Topher. Kinalma ni Francis ang kanyang sarili. Matapos pag-aralan ang sitwasyon ng Northern Zone, si Goddess Wendy ay talagang pinakamalakas. Si Caden, Hansel at ang ghost-eyed na lalaki ay ang sumunod na tatlong pinakamakapangyarihan na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Francis. Nasa ibaba nila ang iba sa True Mystic rank ngunit hindi sila natakot ni Francis. Chapter Leader, aakyat na ang lalaking iyon. Biglang bulalas ni Yumi. Pagtingin, nakita ni Francis ang lalaking may multo sa Northern Stage. Ang kanyang kalaban ay ang pinakamataas na true human rank na lalaki sa ginto. Ghost Eye Soul Burner. Ngumiti ng masama ang lalaking may mata ng multo nang magsimulang mag-apoy ang kanyang pares ng mata ng multo. Shua! Ang lalaking nakaginto ay agad na napasigaw at nagluwa ng isang subo ng dugo. Napaungol tuloy ang lalaki habang tumutulo ang pawis mula sa kanyang likuran saka nagpagulong-gulong sa lupa na para bang pinapahirapan siya. Ikinaway ng hukom ang True Dragon Flag. Ang nanalong ghost-eyed na lalaki ay bumulong-bulong sa sarili, kung hindi dahil mawawala ng basbas ng dragon ang papatay na tao. Halatang nagpigil siya noon. Napatay ni Shane ang kanyang kalaban at sa halip na makakuha ng anumang dragon blessing, mayroon pa siyang natalo. Nang salakayin ng lalaking may mata ng multo ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nakalock sa kanya. Pinagsanib niya ang kanyang Flame of True Spirit sa kanyang Eye bloodline, na bumubuo ng Ghost Eye Flame na sumunog sa kaluluwa ng kanyang kalaban. Natagpuan ni Francis ang pangangatwiran sa likod ng husay ng lalaking may mata ng multo. Gayunpaman, ang pag-alam ay hindi nangangahulugan na maaaring kopyahin ito ni Francis. Makakakuha lang si Francis ng mga ideya mula sa anumang bagay na nauugnay sa mga bloodline dahil ang bloodline ng lahat ay iba. Nababagay ito sa ibang tao, hindi ibig sabihin na angkop din ito para sa iyo. Ngunit ang Flame of True Spirit ay maaaring mabuo ng sinuman sa True Spirit Realm. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at pinagsama ang kanyang kamalayan sa kanyang dantian. Sa kaibuturan ng kanyang dantian ay ang kanyang Source of True Spirit na may kinikilingan sa elemento ng lightning. Ayon sa Lightning Inheritance, ipinalibot ni Francis ang kanyang Chi of Spirit at isang maliit na apoy na kasing laki ng gisantes ang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang Source of True Spirit. Kasabay ng pagkislap ng kidlat ang apoy. Ito ay hindi lamang anumang normal na Flame of True Spirit, ito ay isang True Spirit Lightning Flame. Matapos marating ang True Spirit Realm, hindi na nag-alala si Francis tungkol sa Flame of True Spirit dahil hindi niya iniisip ang pagpunta sa landas ng isang panday. Gayunpaman, ang aura na inilabas mula sa True Spirit Lightning Flame sa kanyang dantian ay nagpalundag sa puso ni Francis. Gamit ang True Spirit Lightning Flame bilang isang lighter at pinagsama ito sa God's Spiritual Eye, maaari ba akong magpatawag ng Lightning Flame God's Eye? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Francis. Pagkatapos ng lahat, tiningnan niya ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye at sapat na ang alam tungkol sa mental energy. Una, kailangan ni Francis ng tulay na nag-uugnay sa kanyang God's Spiritual Eye at True Spirit Lightning Fire na magkasama. Ang tulay na ito ay ang kanyang malalamig na asul na dugo sa kanyang katawan. Ilang sandali pa. Ang malabong asul na dugo ay naging isang spider web na umaabot mula sa sukat ng kanyang kaliwang mata hanggang sa True Spirit Lightning Flame sa kanyang dantian. Mabilis na lumipas ang oras habang si Francis ay patuloy na sinusubukan at ginagawa ito. Nangangahulugan ang sunod-sunod na kabiguan na nalalapit na siya sa tagumpay. Weng! Ang True Dragon Token ni Francis ay biglang may naramdaman at itinuro ang Northern Stage. My turn na naman. Tumayo si Francis na ayaw. Napakalapit niya sa tagumpay. Kapag nagtagumpay ang Lightning Fire Gods ay ito ay magiging isang makapangyarihang Eye Bloodline secret technique na hindi basta-basta aatake sa kaluluwa. Aatakehin nito ang dimensyon ng mental na enerhiya at pisikal na mundo. Hilagang yugto. Umakyat si Francis sa pangalawang pagkakataon.
Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay isang late-stage man na nakasuot ng gold armor. Ang gold armored man ay may maingat na ekspresyon at naglagay ng protective chi ng True Spirit Barrier para kontrahin ang bilis ni Francis. Dahil sa bilis ni Francis, napabuntong hininga ang ibang mga henyo. Para talunin ang mga may mabilis na bilis kailangan mo ng mas malakas na depensa at gumamit ng katahimikan upang kontrahin ang paggalaw. Matapos palakasin ang kanyang depensa ay sumilay ang ngiti sa mukha ng Golden Armored Man. Ang kanyang cultivation ay mas mataas kaysa kay Francis at naniniwala na hanggat hindi nasira ang kanyang depensa, malaki ang tsansa na manalo siya. Gayunpaman, hindi sinubukan ni Francis na manalo sa bilis. Mata ng ilusyon. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at isang abyssal freezing pond ang tila lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Flop! Sa loob ng isang hininga ang gininto ang nakabaluti na lalaki ay kalahating nakaluhod sa lupa at ang malamig na pawis ay namamasa sa kanyang likod. Hua! Nagkagulo ang Northern Zone. Naantig ang ilang pinakamataas na True Human rank at maging ang True Mystic rank henyo. Ang lalaking may multo ay may nagulat na tingin, mukhang hindi niya lubos na alam ang mga diskarte sa mata. Weng! Ang True Dragon Token ni Francis ay naging mas maliwanag kaysa sa dati dahil nangangailangan ito ng ilang Dragon Blessing mula sa kalaban. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng kaunting distansya hanggang sa Bronze Token. Pagkatapos manalo, mabilis na bumalik si Francis sa kanyang pwesto at nagsimulang subukan at galugarin ang sukat ng kanyang kaliwang mata. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ang kaliwang mata ni Francis na paminsan-minsan ay kumikislap na may kasamang kidlat at ang pupil ay tila transparent at madilim sa parehong oras. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.